dahil gabi, kundi dahil hinakay. May nagsabi sa akin, namatay daw ang ika namin. Kaya bago tayo kumain, isa lang ang tanong ko, papayag ba kayo? At kung hindi, hawakan natin ang ating mga salita. Dahil bawat paglalakbay at paghinto ng jeep na to, papatunayan natin na buhay pa ang wika. Ako nga pala si Mary Carmen H. Catoltol, At ako naman si Charles D. Agravante. ang inyong punong abala o driver ngayong gabi, ay ngayong araw. Muli, tayo't aarangkada na. Dati alam mo ba? Bawat salita sinasabi nila. Naging nakakalaga. Ate, alam mo ba dati? Lupa namin to. Dahil palitan ng pangalan, pinalitan din ang kwento. At nang mawala ang kita, sinabihan kami manahimik. Ayan po. Isang nakato ate. Opo, para po. Sabi na lang po. Sana bigyan kami ng Jeep Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala ang yung matutula sa araw nito. Ang pangalan ko nga pala ay Silex Axel B. Malanay ng Destination Tracy. At ang piyesang ipapumalas ko sa inyo ngayong araw ay pinamagatang himig ng pantay ng mundo. Sa mundong pangarap ng lahat ay pantay. Walang kasariang dapat ituring na sablay. Bawat dignidad ng tao ay malaga, anuman ang kanilang kulay. Pagkat bawat isa sa inyo ngayon na nandito sa harapan ko ay may likas na taglay. Hindi sukatan ang anyo, ang lakas at ang kulay. Puso at isip ay hindi dapat nakabatay sa husay. Kapag ang buwang ng bawat isa ay talaga namang buhay, nakakasiguro ako na ang lipunan nating lahat ay talaga namang buo at mulat sa tunay. Sa paaralan, sa eskwelahan o sa labas, o kahit saan naman tayo gumagalaw, karapatan ng bawat isa sa atin na ito ay hindi dapat inaagaw. Paggalang, respeto, yan ang tunay na tulay para sa totoong tunay na pagtatapantay ng buhay. At nang magawa natin yun ng sabay-sabay, nakakatiyak ako na makakamit natin ang kasiyahang tunay. Kapag pantay ang tingin, puso natin ay palaya. At takot, kaba,
pangarap natin na sabay natin nilikha, kapantayan ang dapat siya natin inaalaga. At kapag nagawa natin yon, nakakasiguro ako na ang mundo natin ay magiging payapa. Muli, ako ang tunay yung manunula sa araw na ito at ako uli si Silex Axel of Malanay ng Best Teacher 3C at nakakagpesa ang pinamagatang himig ng pasay ng mundo. At kung ikaw, sa tingin mo kayo ay dehado, nagkakamali kayo dahil lahat tayo na naririto ay pantay-pantay ng tao. Ate, bababa po ba tayo sa ospital? Dadaan tayo, no, Nining? Sige po, Kahit ba may karapatang pumunta ng ospital? Tatanggapin ba? Parang hindi naman. Andito na tayo sa ospital, Nining. o sakay kayo dyan, dadaan ng kababaihan. Magandang umaga, mga anak! Kamusta kayo? Ako si Ate Aja at pahinantong ako maganda at makabuluhang kwento para sa inyo. Handa na ba kayo? Handa na kayo? Magsisimula na tayo. Sa bayan ng liwanag, nakatilang isang batang masiyahin. Ang pangalan niya ay si Tala. Kumusta kayo? Ako si Tala. Ngunit napatingin siya sa kanyang paligid at kita ang pag-aalala sa kanyang mga mukha. Bakit parang kakaunti ang naglalaro? Bakit pagod at natawalang lakas? Lumapit si Tala sa batang nakalukong si Lala. Anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Tala. Wala kaming lakas. Sabi ko sa mga dyan, at ang ulo namin. Ang sagot ni Lara. Nalungkot si Tala. Gusto niya tulungan ang kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad si Tala, biglang may pumuputok ng bulaklak sa kanyang harap. Ako ang bulaklak ng kalusugan. Narinig ko ang pag-aalala mo, Tala. Talaga po? Ano pong dapat namin gawin? Gulat, ngunit masiyang tanong ni Tala. Tingnan mo ang paligid. Marumi ang kalaruan kaya kayo nagkakasakit. Dahil sa sinabi ng bulaklak ng kalusugan, tinawag ni Tala ang kanyang mga kaibigan. Halina kayo! Linisin natin ang palaruan at magtanim tayo. Sabay-sabay sinabi ng mga bata, oo, magtutulungan tayo. Kumuha sila ng gamit, panig at kapret. At agad-agad naman silang
ang kalisugat ng bawat bulaklak. Unti-unting lumabas ang bulaklak ng kalisugat habang nasaway. Paalam-alam, alagaan ang kalisugat. Dito nagtatapos ang kwentong hitala at ang bulaklak na hindi nalalanta. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Paalam! Bye po. Sakyan na mo, ang babak na, magrereklamo. Sasakay! Dadaan to, dadaan ng kababaihan. Sakay na, sakay na. Kasya lima, kasya lima. Magandang umaga po sa lahat ng manonood at sa mga magandang umaga po sa lahat ng manonood at sa mga maraming araw ko. Ako nga po pala si John Gabriel Baluyot ng BSHM 3C. At ang pamagat po ng aking pala ay pinamagatang liwanag ng kababaihan. Sa mundong puno ng nagdurusa at tumalaban, may babae na tahimik. Tahimik na bumubuo ng handungan. Hindi man laging kita ang kanyang pagod at pasakit. Siya'y matatag, matapang, kahit mundo'y naging malupit. Sa kanyang mga kamay, umusbong ang pag-asa. Sa kanyang mga tinig, nagiging himig ang pagdurusa. Sa kanyang mga yapak, sa kanyang mga hakbang ay aral. Aral ng pagtitiis. Sa kanyang mga kamay ay at ang kababaihan ay paniguradong pagmamahal ay paniguradong walang mintis. Kababaihan ay parang ilaw ng tahanan na hindi naupos. At sabihin na natin na meron silang lakas na hindi naupos ay hindi naupos. At ang kababaihan ay hindi lamang nilala. Sila ang takas, puso, at liwanag ng sambayan ng matatag. Muli, ako nga po pala ulit si John Gabriel Baluyot ng BSHM 3C. At ang pamagat ko ng aking tula ay liwanag